Hello, sound check. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga minamahal. Kami po ay mga Baptist. Kami po ay nangangaral ng salita ng Diyos ng libre-ho, walang bayad. At kami po hindi nagpapabayad. Hindi po kami naninigil kapag po kami nangangaral. Tapos kami po ay nagbibigay ng mga libreng binabasa, mga babasahin ho, na galing po sa salita po ng Diyos. Alam ko po, bawat isa sa inyo po ay nagdaos ng isang tinatawag na Christmas, Pasko po, no? Alam ko po, nakatanggap kayo ng mga regalo, karamihan po sa akin. Ngunit, meron pong isang regalo na sinasabi ang Biblia na kailangan nyo po itong tanggapin. Kailangan nyo po itong kunin sapagkat ito po ay napakahalagang regalo ng Diyos sa ating buhay. Ang regalo po ito ay walang iba. Ang tinutukoy po ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang regalo ho ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At ito po ay kay Kristo Jesus. Ang buhay na walang hanggan, ito po ang pinakamahalagang regalo ho, ang pinakamahalagang dapat po nating matanggap sa ating buhay. Ito po yung buhay na walang hanggan. Sino po ang buhay na walang hanggan na tinutukoy po ng Biblia? The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ito po ay si Hesus Kristo. Siya po ang buhay na walang hanggan. Si Hesus Kristo po ay tinatawag po Diyos, mga kaibigan. Si Jesus po ay tinawag po Emmanuel sa Bible. Ibig sabihin po ng Emmanuel, ito po ay kasama natin ang Diyos. At ang kasamang ito, kailangan ho natin siyang makasama sa ating buhay para ho tayo ay makapiling ho doon po sa langit. Paano po tayo makakarating sa langit? Paano po tayo magiging kasama ng Diyos? Si Jesus po ay binigay sa atin dito sa mundong ito bilang isang regalo at tinawag po siyang Emmanuel. Ibig sabihin po, kasama natin ang Diyos. Paano po tayo makakasama sa Diyos? Ang sabi ho ng Bible, kaibigan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ang sabi ho ng Bible sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang bugtong na anak na si Hesus Kristo upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Ito pong buhay na walang hanggan, paulit-ulit pong sinasabi ng Bible si Hesus Kristo. Ito po ang bugtong na anak ng Diyos, ang regalo ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Si Kristo Jesus lamang po, wala nang iba. Siya po ay binigay sa atin ng Ama upang ang sino mang sumampalataya sa Kanyang anak na si Hesus Kristo, hindi po siya mapahamak, kundi magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Lahat po ng bagay dito sa mundong ito ay isang temporary lamang. Isang temporary lamang po, kaibigan. Ang buhay natin, ang mga material na bagay dito ay iiwanan ho natin. Ito pong lahat ng meron ho tayo, ito po ay hindi natin po maidadala pagdating ho ng tinatawag na kamatayan. Ang sabi ng Bible, all flesh as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The flower withereth, and the grass withereth, and the flower falleth away thereof. Ang sabi po ng Bible, kaibigan, ang buhay ng tao o ang tao po ay inihalin tulad lamang po siya sa isang damo, kung saan ang damo ay saglit lamang pong mabubuhay at matutuyo
At ang bulaklak ho nito, kaibigan, ay malalaglag. At lahat po ng kadakilaan ng tao ang sinasabi ng Bible ay lahat po ay parang isang bulaklak lamang ng damo at malalaglag. Ibig sabihin, ang pinaka-importante po sa ating buhay, kaibigan, ay yung ang susunod na buhay. Ang buhay na kasunod ng buhay natin dito sa mundong ito. Ang sabi ng Bible, kaibigan, pagkatapos po nating mamatay dito sa mundong ito, pag lumabas po ang ating kaluluwa, ang sabi ho ng Bible, tayo po ay haharap sa Diyos. Every one of us shall give account of himself to God. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Yan po ang sinasabi ng Bible, ng banal na kasulatan. Lahat po tayo na narito po dito sa mundong ito, pagdating ng araw, ay haharap po sa ating lumikha. At ang lumikha na ito, kaibigan, ay walang iba kundi ang Diyos sa atin. At bawat isa sa atin, ang sabi ng Bible, ay magbibigay sulit po sa harapan niya. At ang pagsusulit na ito, kung si Kristo po ay nasa iyo, ikaw po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kung si Kristo po ay iyong sinampalatayanan sa iyong buhay, ikaw po ay tatanggap ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ho ng banal na kasulatan, kaibigan, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo sa kanyang anak, si Hesu Kristo po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Subalit, kung ang sino mang hindi sumampalataya sa kanyang anak, ang sabi ho ng Bible, ito po ay tatanggap ng kagalitan ng Diyos. At ang kagalitan ng Diyos, kaibigan, o ang puot ng Diyos na sinasabi ng Bible sa Revelation 20:14, ito po ay tinatawag nilang ikalawang kamatayan. Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang sino man po hindi makita sa aklat ng buhay ay itatapon sa ikalawang kamatayan. At ang ikalawang kamatayan, kaibigan, ito ay tinatawag na impyerno o dagatang apoy. The world that dieth, hindi po sila mamamatay ang buo doon ang sinasabi ng Bible. Where the world dieth not and the fire was not quenched, sabi ho ng Bible, kaibigan. Alam niyo po, hindi po natin naisip na makarating doon sa lugar na iyon. Subalit, ano po magagawa natin kung ito po ang sinasabi ng Biblia sa atin? Ang Biblia ho ay ito po ay isang tinatawag na propesiya, mga magaganap sa atin dito sa mundong ito. Ang Biblia ho ay nagsasabi kung ano po ang pupuntahan ng tao pagdating ng araw. Ito pong Biblia na ito ay ibinigay sa ating mga tao para makita natin ang katotohanan. Kung tatanggihan po natin ang katotohanan, kung tatanggihan po natin si Hesu Kristo sa ating buhay, sabi ho ng Bible, he that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Sabi ho ng John chapter 3 verse 36. Ang sino mang hindi sumampalataya sa kanyang anak na si Hesu Kristo ay tatanggap ng kagalitan ng Diyos. Buot ng Diyos. Kagalitan ng Diyos ang tawag po ng Biblia doon. At ang kagalitan ng Diyos na ito ay walang iba kung hindi ang impyerno o lawa ng apoy, kaibigan. Ang sabi ng Bible, hindi ho tayo maliligtas sa ating mga gawa. Hindi ho tayo maliligtas
sa anumang kabutihan natin sa ating buhay. Hindi po tayo maliligtas ng ating mga relihiyon, sapagkat hindi rin tayo maliligtas ng mga leader natin sa simbahan, sapagkat ang Biblia nagsasabi, ang sabi ho ng Bible sa Ephesians 2:8, "For by grace are you saved through faith, not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay maligtas. Hindi sa anumang mga gawa, hindi ayon sa iyong sarili. Ito ay regalo ng Diyos upang ang sino man ay hindi magmalaki. Yan po ang sinasabi ng Bible. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki kung tayo po ay matagal na nagsisimba. Hindi rin po natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos na tayo po ay nakapag-donate ng 1 million sa simbahan. Sapagkat ang sabi ng Bible, hindi po doon ang kaligtasan. Kung hindi ang kaligtasan po, ang sinasabi ho ng talata, ito ay sa biyaya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay regalo niya. Ito ay regalo niya. Kanino po tayo sasampalataya? Ang sabi ho ng Bible sa Acts 16:31, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Si Kristo lamang po ang pag-asa ng tao. Hindi ho ang relihiyon, hindi ho ang gawa, hindi ang leader ng simbahan. Kung hindi ang Kristo, ang Jesus, ang sinasabi ng Bible, siya po ang tanging kaligtasan. Siya po ang tanging makakapagligtas dito po sa ating sangkatauhan. Ang sabi ng Bible, "Neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved." Sapagkat walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Ito ay ang pangalan ni Jesucristo. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Kristo lamang ang daan. Kaya po sinasabi ho niya sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me." Sabi ho ng Panginoon. Siya po ang daan, katotohanan, buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng pumunta sa Ama maliban lamang na ikaw po ay dumaan sa Kanya. Si Kristo po ang ID sa langit. Si Kristo po ang pinaka-entrance, pinaka-ID sa langit. Kung wala kang ID, sa pagpasok mo sa trabaho, hindi ka papapasukin. Kung wala kang ID sa eskwelahan mo, hindi ka papapasukin. Kaya ang sabi ng Bible, siya po ang daan, katotohanan, buhay. Walang sino mang pupunta sa Ama maliban na ikaw ay dumaan sa Kanya. Kung hindi mo dala si Jesucristo sa iyong buhay, sa iyong pagpanaw, kaibigan, sa ating pagpanaw, sa ating pagkawala dito sa mundong ito po ay magiging sadi na hindi po tayo pwedeng pumasok sa langit. Sapagkat siya lamang po ang daan, siya po ang mediator, siya ang tagapamagitan sa Ama, wala na pong iba. Sabi ng Bible, "For there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus." Wala pong ibang tagapamagitan, wala pong ibang tagapamagitan, kung hindi lamang si Jesucristo, kaibigan. Sapagkat walang ibang tagapamagitan, si Kristo lamang. May isang Diyos at merong isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Ito po ay si Kristo. Ito po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang tagapamagitan. At kung ikaw ay magpapasya na kilalanin mo si Jesucristo sa iyong buhay, ang sabi ho ng Bible, kung ikaw ay kikilala, sasampalataya sa Panginoon nating Jesucristo. Ang sabi ho ng Ephesians chapter 1 verse 13,
After that you hear the word of truth, the gospel of your salvation. After that you believe, you are sealed with that Holy Spirit of promise. Kung ikaw ay tinanggap mo si Kristo at sumampalataya yung ebanghelyo ng kaligtasan ito, ang sabi ng Bible, ikaw ay tatatakan ng banal na Espiritu. You are sealed with that Holy Spirit of promise. At ang banal na Espiritu, ito ay kikilos sa iyo. Siya po ang magpapabago sa iyo, hindi ang tao, hindi ang relihiyon, hindi ang leader ng simbahan, kundi itong magtatatak sa iyo na sinasabi ng Bible, siya po ang magpapabago sa isang tao. Na katunayan na ikaw ay naging anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kagaya ng marami nakikilala, tatanggap sa Kanya, sasampalataya, kikilalanin si Yesu Cristo sa buhay nila. Sila po ay bibigyan karapatang maging anak ng Diyos. Yan ang pangako niya. At ang pangako na ito, ikaw ay pupunta ng langit, kaibigan. Pagdating ng araw, pagdating ng tinatawag na kamatayan, hindi ka mag-aalala sapagkat alam mo ang pupuntahan mo. Sapagkat ang isang tao, kaibigan, kung hindi mo pa alam ang pupuntahan mo pagdating ng kamatayan, hindi po pwede yun. Sapagkat ang tao kailangan niyang malaman ang pupuntahan niya pagdating ng kamatayan. Kapag siya po ay pag siya po ay lumabas na ang kaluluwa sa kanyang katawan, dapat po malaman natin na tayo po ay maligtas. At ang kaligtasan ito kay Kristo lamang. Hindi po tayo pwedeng pumunta sa isang lugar kung hindi po natin alam ang pupuntahan. Kailangan po alam natin ang pupuntahan natin. At ang pupuntahan natin ito ay dapat tama. Dapat ito po ay maganda ho. Dapat ito po ay langit. Kung magpapasya ka, kaibigan, nakikilalanin si Yesu Cristo sa buhay mo, ikaw ay tatanggap, sasampalataya sa kanyang anak na si Yesu Cristo, ikaw ay makakarating sa langit, 100%, kaibigan. Ibigyan ka karapatang maging anak ng Diyos kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Paano po ba sumampalataya sa Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng Bible, kaibigan, sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung ihahayag ng iyong labi na si Jesucristo ay Panginoon, at sasampalataya ka ng buong puso sa Kanya, sabi ng Bible, thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas. Kailangan mo lang ihayag sa iyong labi, sa puso, na si Jesucristo ay Panginoon mo. At kailangan mo rin ipahayag na siya ay Diyos, sapagkat siya po ay Diyos, kaibigan. Marami na ho ang nagbago ng kanyang pangalan. Marami na ho ang ibinago sa kanyang kalagayan. Siya po ay Panginoon. Siya po ay tagapagligtas. Siya po ay Diyos. Marami na ho binago sa kanyang pangalan. Siya po ay ginawang tao na lamang. Siya po ay ginawa na lamang propeta. Siya po ay ginawa na lamang maliit na Diyos. Siya po ay ginawa na lamang na human na walang kakayahan magligtas. Subalit ang Bible ay nagpapatunay siya po ay Diyos. Siya po ay Panginoon. Siya po ay tagapagligtas. Kaya ho, maliban na lamang kung hindi mo siya kikilalanin sa iyong buhay, ang sabi ng Bible, you will die in your sin. Kaya sabi ng Panginoon, siya po'y nabubuhay kung hindi mo siya kikilalanin. Ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan. At ang kasalanan na ito, kaibigan, ang siyang magpapahiwalay sa iyo, sa Diyos. Your iniquities have separated between you and your God. Your sin have hid space from you that you will not hear. Yan po ang sinasabi ng Isaiah chapter 59 verse 2. Ang ating kasalanan ang siyang magpapahiwalay sa Diyos upang hindi po siya makinig sa atin. Itatakip po niya ang kanyang tenga at itatago niya ang kanyang mukha dahil ho sa kasalanan. Subalit,
kung tayo po ay kikilala sa Kanya, kung tayo po sasampalataya sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay hindi mahihiwalay sa Kanya. Yung kasalanan natin ay tatakpan niya ng banal na dugo niya na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Yung kamatayan niya sa krus, siya po ang nagligtas sa atin. Hindi ang simbahan, hindi ang relihiyon. Yung pagkabuhos ng mahal na dugo dun sa krus ng Kalbaryo, siya po ang nagligtas sa atin, kaibigan. Without shedding of the blood, there is no remissions of sin. Ayan po ang sinasabi ng Bible. Kung walang pagkabuhos ng dugo, wala pong kapatawaran sa kasalanan. Kaya ipinasya ho ng Panginoong Jesucristo na ibigay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Siya po ay ginawang kasalanan. He had made him to be sins for us, who knew no sin, that he might be the righteousness of God in him. Ang sabi ho ng 1 Corinthians 5:21. Siya po ay ginawang kasalanan, siya po ay naging kasalanan para sa iyo at para sa akin, kahit wala po siyang kasalanan. Kahit wala po siyang bahid na kasalanan, ang sabi ng Bible, siya po ay naging kasalanan dahil sa iyo at sa akin. Para lamang ang katuwiran ho ng Diyos ay mapasa atin. Ang katuwiran ng Diyos ay mapapasa iyo lamang kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang kamatayan sa krus, sa kanyang pagkaligid, at sa kanyang muling pagkabuhay, kaibigan. Alam niyo po, kaibigan, ang pinakamagandang pagbabago sa bagong taon na ito ay walang iba kundi ang pagiging kay Kristo, ang pagiging isang bagong nilalang kay Kristo. Yun po ang pinakamagandang New Year resolution mo natin sa buhay. Ang sabi ho ng Bible, therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kailangan ho natin makilala si Jesus. Ang sino mang na kay Kristo ay siya po ay magiging bagong nilalang. Lahat po ng bagay na luma sa Kanya ay lilipas, masdan ang lahat ay mababago. Lahat po ay mababago sa iyo kapag ikaw ay kikilala sa Panginoon at kapag ikaw ay sasakal niya. Kagaya ho ng talata, ikaw ay magiging bagong nilalang kay Kristo. Hindi ho tayo magiging bago sa isang reliyon o sa isang bagay, sa isang leader o sa isang gawa lamang natin. Sapagkat si Kristo ang siyang nagpapabago sa atin, kaibigan. Hindi tayo pwedeng utusan inuman para mabago. Kung tayo ay tunay na sasampalataya sa kanyang sabi ng Bible, tayo po ay hindi kailangan utusan para mabago. Kung hindi, ito ay magiging katangian. Ang tinatawag na pagbabago ay dahil po sa pananampalataya, hindi sa utos. Hindi sa mga utos ng relihiyon. Kasi ang relihiyon ay may takot ka. Pero ang pagkilala kay Kristo, hindi ka kailangan utusan, kaibigan. Kung hindi ito ay magbubunga ng ikaw ay tunay na ligtas, ikaw ay tunay na sumampalataya sa Kanya. Yan po ang tunay na mga ligtas. Ngunit kung ikaw ay sumusunod lamang sa kautusan dahil sa relihiyon, at wala ho ang tatak ng banal na Espiritu sa iyong buhay, hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Bible, kaibigan, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the heart and with the mouth confession, make it unto salvation. Make unto salvation. Sapagkat sa puso, kaibigan, ang sabi ng Romans 10 verse 10, nagmumula ang kaligtasan at ang katuwiran ng Diyos. At ang pagpapahayag ng kanyang labi, ito ay lilikha sa kanya ng kaligtasan. Yan po ang sinasabi ho ng talata sa Bible. Ikaw ay sasampalataya ng tunay, kaibigan. Sumampalataya ka sa iyong puso na si Jesucristo ay Panginoon, Diyos at tagapagligtas, kaibigan. Kaibigan, ito lamang ho ang ating isang ulit
Ananalita kaibigan, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Habang humihinga ho po tayo, habang tayo po ay buhay pa, sapagkat pagdating ng araw, pagdating ng kamatayan, wala na pong pag-asa. Kapag hindi po tayo kumilala sa Panginoon, sa impyerno marahil ho, sumisigaw ang mga tao na nandoon, nabigyan pa sila ng isang tsansa para sila ay mabuhay upang makilala nila ang Panginoon. Subalit, tayo pong nabubuhay, napakarami pong mga tsansa sa ating buhay para makilala natin ang Panginoon. Subalit, pinipili nating tanggihan siya. Pinipili natin siyang huwag tanggapin sa ating buhay. Subalit, pagdating ho doon sa tinatawag na impyerno, wala na pong tsansa. Wala na pong tinatawag na exit. May entrance pero wala na pong exit. Believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Jesus saved. Jesus saves. And only Jesus saves. Maraming salamat po.